Another warm revelation from the Lord Jesus Christ this morning. So, samahan niyo po ako pag-aralan natin ang kanyang mga salita. Okay? Makinig po tayong mabuti na napaka-importante po na nagpe-pay tayo ng attention kapag ganitong may mga Bible studies tayo. Okay? So, yes. It's all about the world. And by loving it, the world. May nireveal lang si Jesus sa akin. Sa puso ko, napakaliit na na tawag dito, na boses ang narinig ko. Sandali may nag-text. Ayan, may nagte-text. Mamaya nagte-text na yan. Mamaya na nagme-message na yan. Okay? So, importante si Jesus at ang kanyang Holy Bible, salita niya. So, yeah. Tungkol po ito rito sa katotohanan ng mundo na ating pong kinabibilangan. Siyempre, alam naman natin. Sabi po ng Bible, dito po sa 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Malamang some of you are very familiar with the verse, no? Ayan. At naniniwala po ko, may idea na kayo kung ano yung sinasabi ko. Ito po siya. Ganyan natin, para niya. Yan. Sabi dyan, 1 John chapter 2, verses 15 hanggang 17. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, pakinggan niyo mabuti ito, for all, lahat. Pag sinabi mong all, ilan? Some? Hindi. Konti? Hindi. Pag sinabi mong all, ibig sabihin, all. All means all. All that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Makinig mabuti. Ito na po yung 17. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. Doon muna tayo sa will of God. Anong ibig sabihin ng will of God? Dito sa context ng binasa natin. He who does the will of God abides forever. Ang will of God po dito, simple lang. Ang maniwala kay Jesus sa kanyang tinapos na gawa sa krus. Di ba? Pag naniwala ka, ibig sabihin ng abides forever dito sa ibang salin, ay may buhay na walang hanggan. Zoe kind of life. That's very important sapagkat alam naman natin na maraming uri ng buhay. May buhay ang animals, may buhay ang mga daga, may buhay ang mga isda. Pero, ibang klase ang buhay na Zoe. May buhay din ng mga tao, pero ang buhay ng mga tao dito sa lupa ay walang pinagkaiba sa buhay ng mga aso. Di ba? Sapagkat pag namatay lahat, tao man o hayop, magiging buto o balangkas o kalansay, hindi ba? Magiging abo. Pero ang espiritu, diyan tayo lamang. Meron tayong espiritu. Ito yung binabanggit dito na Zoe kind of life. Kaya po sinabi dito, do not love the world and the things in the world. Dahil, ito yung revelation, ito yung nireveal sa akin kanina. Dahil gugunawin ko lang ang mundo, pas mamahalin mo. Yan ang sabi sa akin. Dating ang panahon, anak, gugunawin ko ang buong mundo, tapos mamahalin mo. Ano ka? Hello? Joke. Hindi. Parang ganun sabi niya, anak, I will destroy the whole world pagdating ng panahon. Kaya hindi worth it na itong mahalin mo. See? Diba? Pero gusto ng Panginoon while here, we have to enjoy life, siyempre. Pero iba yung level ng minamahal mo na ang daigdig. Parang as if ito na lang ang buhay mo. Di ba? So, we really need to, ang tawag dito, pay special attention sa mga ganitong preachings. We really need. Dahil dito marami kang matutuklasan na revelation. Kaya sabihin mo sa mga friends mo, mga barkada mo, mag-subscribe sa Daily Good Vibes dahil ito po ay talagang nagpapahayag ng grace ni Jesus. Sa channel natin dito. Walang ibang bida kundi ang Panginoong Kristo na napako sa krus para bayaran ang kasalanan po natin. Dito tayo, magandang view.
Jesus is the main character of the Bible. Look, meron tayong Old Testament, meron tayong New Testament. Di ba? Pero, maniniwala ka ba? Sabi ng iba, sa New Testament lang si Jesus. No? Maski sa Old Testament, si Jesus yan. Old Testament is Jesus concealed, while the New Testament is Jesus revealed. All the Bible, all of it, that's the Lord Jesus Christ. Kaya if you have Jesus, napakapalad mo, kilala mo siya. Kagabi nga po ako po ay naglalaban ng aking damit. Tapos isa sa mga bumulong sa isip ko, Lord, thank you. Ewan ko, ba't nagpasalamat ako? Lord, dahil nakilala ko po kayo. Or should I say, nagpakilala ako sa iyo, ni Jesus. It's about Jesus. Siya pa rin ang gumawa ng initiative para makakilala po tayo. Don't take the credit on yourself. We cannot take credit of anything na nangyayaring maganda sa ating lives. Dahil lahat ng nangyayari po sa buhay natin, kaloob ng Panginoon po sa atin. Siya po ang nagbalak. Hindi, actually, Diyos siya. Dahil siya ay Diyos. Hindi niya kailangan magbalak. Hindi niya kailangan magplano. Pag-ibig ang nagdulot para bigyan niya tayo ng mga blessings. Blessings na talagang lulunurin ka niya sa kalalangoy. Lumalangoy ka na sa blessings. Hindi mauubos yan. Dahil si Jesus ang person ng blessing. Okay? Because siya mismo ang person na pinagmumula ng pagpapala. If you have Jesus, you have everything. Ganyan ko nga dito. Yan. Mataba. Mataba ako. Okay. Mataba ako kasi blessed tayo ni Lord. Ayun. Have the correct mindset of everything. Instead of bullying yourself dahil mataba ka, why don't you just thank Him? Thank Jesus. Lord, mataba ako dahil pinagpala mo. Yan. You have the correct mindset. Yung do not love the world, simple lang naman po yun eh. Pag masyado mo nang minahal ang mundo kaysa kay Jesus, dumarating po yan. Pero si Jesus po kasi siya nagbibigay sa atin ng mga blessing natin. Kaya pag sinabing world dito, doon sa binasa natin kanina, tingnan natin. Ang ibig sabihin nito yung sistema ng mundo. Yung pamamaraan ng mundo, yun lang. It's not blessings, hindi yung mga material na bagay kasi yung sistema ng mundo. Ano bang sistema ng mundo? Marami. Maraming humahanga sa mga artista, sa mga celebrity, sinasamba nila. Ngayon may nakikita pa ako, sabi niya, ito batang ito, iidulihin namin paglaki, a-idolin namin. Bata pa lang, idol lang naiisip. Tapos yung mga tao naghahanap ng a-idolin. That's idolatry. Alam niyo ba, yan ang espiritu ng Antikristo. Uy, may bagong upload ng Wisdom ngayon, panoorin nyo. Wisdom, channel na Wisdom. Capital W-I-S-D-O-M. Capital W-I-S-D-O-M. Wisdom. Ang ganda ron, mga end times, makikita nyo. Ayun ang aking pinagkukunan ng aking mga ng mga ibang binabahagi ko naman sa inyo din eh. Okay? So, yan. Ano pa yung mga paraan ng mundo? Sistema ng mundo, pagiging matapobre, pagiging mataas ang tingin sa sarili. Yan. Gustong sumikat, gusto lahat sikat ngayon. Ayan, sistema ng mundo yan. At yan ang tatanggalin ni Jesucristo sa kanyang muling pagparito. Okay? Kasi tayo, wala na tayo rito, no? Na-rapture na tayo eh. Kaya ang mga matitira dito, yung mga may ganyang espiritu na mahilig sa ganyan. Praise God, nakakilala na tayo sa Panginoon. Okay? Yung will of God dito sa binasa natin dyan sa Bible, ang ibig sabihin na itong will of God, sa yung Bible dito. Ito. Bilanggam pa, oh. Ayan, pati langgam gusto mag-aral ng Bible eh, no? Oh. Ayan, oh. And the world is passing away and the last of it. But he who does the will of God abides forever. So, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Yung sistema yun eh. So, ang sistema ng mundo kasi, sikat ako ang sikat, gusto mag-idolo, gusto mag-idol, di ba? Yung ganyan. Espiritu ng Antikristo po yan. At ngayon po, may bago na po tayong pagkatao, kaya wala na tayo sa ngayong sistema. Okay? So, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil napakabuti. Yung mga takot na yan, sistema ng mundo yan, dahil natatakot ang mundo sa ganito, sa ganyan. Pero tayo dapat mag-Kristyano, tayo po ay kalmado lang po. Dahil iba po tayo. Okay? Binihisan tayo ng bagong pagkatao. Binigyan tayo ng bagong pag-iisip. Yun lang po. Thank you, Jesus. Hallelujah.